hindi natin matatapos kaagad ang pag-search nito. Okay? Nakita nyo naman eh. Mamaya isasama ko kayo para makita nyo rin. Yes, sir. Okay? Magsasama ako ng mga media na mainstream. Sir, how positive are we na nakagit si Pastor Apollo Kibuloy? Nandyan yan. Tinatago lang nila, may isang lugar dyan na talaga namang nagsisignal pa si Carlo Catiel ng ganun, sabay biglang may babagsak na maghihimatay. Sir, yung sinasabi Naman mo totoo eh. Kitang-kita naman kanina sa camera eh. Kitang-kita yung senyas ni Catiel, sabay bagsak ng tao sa harap ko. Anong klase yun? Sir, sinasabi mo Saan ka naman nakakita ng ganong klase yung mga kalokohan? may radar, sir. Anong ibig sabihin nun, sir? Meron tayong life detector na sir. ginagamit natin pag nag-pull up sa mga structures. Okay? Dati sniffing dog ang ginagamit natin para malaman kung may tao. Sa ngayon, meron tayong equipment dyan na pag inilagay natin dyan sa mga semento, malalaman natin kung sa kabila niyan may tao. General, confirm na may namatay daw po sa loob niya, bro. Hindi ko pa nalalaman kung wala pang report na nakakarating sa Or sa akin. tong radar, sir, nanatay na sir, na heartbeat ba sa tao? May mga nakakita tayo, kaya lang negative. Hindi si pastor na nakikita natin. Pero ano Okay. na yung mga facility sa loob na nag-ikot talaga natin, sir? Na negative na walang... Bilang Hindi pa naka-percent? eh. Ang una natin ngayon ginagawa, scan lang. Oh, Scan pa scanning natin. Inaalam lang namin kung alin dito ang pwedeng pagtaguan niya. Kasi ito ay larong taguan sa loob ng 30 hectares na property na may kasama mga distractions ng mga miyembro niya. Paano kami makapagtrabaho na maayos? Sabi lang mag-cooperate sila. Ginugulo nila ang mga pulis ko. So paano yan? Wala akong idea pa. May mga report tayo, wala pa tayong kumpirmado. Bilang naka-percent ka natuyok ang KOJC compound, sir, property ka ron. Bilang naka-percent to? May mga tao tayo dyan, wala pa tayo sa 30%, wala pa sa 1/4 ng So, ating dako, kay yung sundan, sir. 30 hectares ko dito. Ano na po ang status ng search, sir? Tuloy-tuloy pa rin, tuloy-tuloy ang search natin. Pero yung allegation nila na tapos na ang search, hindi ba po? Sabi nila yun. Sir, pero dili na maguno. Ang dili na to makuha today. Inyong target. Sa ganitong sistema, hindi makukuha ito ngayong araw na to. Magpapaguran muna kami rito hanggang sa ma-realize siguro ni Pastor na hindi kami aalis dito habang hindi namin siya nakukuha o ang kanyang mga kasamahan. Nasa kanila na lang yan eh. Alam nyo nakita namin, we will publish the rooms ng mga kwarto ng mga bata nila, ng mga anak nila, ng mga alay nila. May mga bata sa sunod, sir. May mga kwarto ng mga bata. Pero may mga May bata, mga sir. pictures pa ang mga bata. May pangalan ng mga dalagita ron. Sir, may tear gas. Sir, ano po ang dapat maintindihan ng Gumamit ka pa ng tear gas kanina. Wala. Hindi totoo yun. Hindi totoo yun. Ang tapang, 'di ba? So kamakailan nga lamang ay ito si Brigadier General Torre ay nakairingan niya ito si Baste Duterte dahil nga napag-alaman at merong mga ebidensya na mga kaso na edited sa Davao. So means to say no na may mga na-recover sila mga police blotters na mali-mali yung mga impormasyon na binigay. Kunwari may ni-report dito sa ganitong lugar. Tapos biglang sasabihin na na-resolve itong carnapping incident na ito dahil itong kotse na to ay nakita sa isang lugar na recover. But then, yung pag-recover pala na yon is chinap-chap na yung kotse so hindi talaga siya nare-resolve. So yung mga ganong klase na mga edited na mga kaso. So nakairingan siya ni Baste Duterte at para nagkahamunan. No? Hinamon nga siya ni Baste Duterte dahil nga bilang representative ito si Baste ng Davao, tila parang kine-question siya nito ni General Torre. So anyway, mapunta ulit tayo dito sa kaso ni Kibuloy. Nakikita natin kanina na talagang pinandigan niya na hindi siya aalis doon sa lugar na yun hanggat hindi niya nauhuli si Kibuloy at ang mga kasama nito. So means to say, no, yung nilathala pala at yung in-announce previously announced na nahuli na daw ang mga kasamahan ni Kibuloy, 4 sa mga kasamahan pa, ay hindi pala totoo. So lumalabas ang katotohanan ngayon na yung mga in-announce nila before ay walang katotohanan na nadakip na yung mga co-accused ni Kibuloy. Now, hindi ko maintindihan kasi every time na magtatapik ako ng tungkol kay Kibuloy, ang dami nagre-react na sinasabi nila na ang dami-dami daw problema ng Pilipinas. Pero bakit daw inuuna daw yung pagdakip kay Kibuloy? Siya nga ang isa sa mga problema ng Pilipinas. 'Di ba? Isa siya kaya nga to most wanted eh.
Hindi nyo to maiintindihan kung wala kayo doon sa sitwasyon. Dahil kayo, isipin nyo na lang na kayo yung naging biktima ni Kibuloy o kaya meron kayong mga anak o pamangkin na nabiktima ni Kibuloy, hindi ba kayo maghahanap ng hustisya? Syempre, 'di ba, doon tayo, after tayo sa justice. Now, ito yung pagkukonsil natin ng mga ganitong klaseng mga pugante at mga kriminal. Talagang isa to sa dapat nating aksyonan. Kumbaga, oo, marami tayong problema sa Pilipinas pero dapat linisin din natin yung ating bansa sa mga ganitong tao, sa mga ganitong klase ng tao dahil nakakapinsala, hindi lang naman dito sa Pilipinas may kaso si Kibuloy sa ibang bansa din, 'di ba? So means to say, meron talagang rason kung bakit ito naging most wanted. At tama lang ang ginagawa na aksyon ngayon para madakip itong tao na to. I cannot see anything wrong with it, no? Tama lang talaga na nagpadala ng 3,000 na mga kapulisan doon sa lugar na yung kung nasaan pinagdududahan na nandoon siya. Tama lang na meron din tayo ganitong katapang na si Brigadier General Torre na talagang susugpuin niya ang ganitong mga klase ng tao at talagang he will make sure daw na madakip ito si Kibuloy. But then, ay hindi niya pinapangako kung kailan ito masusolusyonan dahil nga sa ngayon ay tagu-taguan nga daw ang eksena nila doon. I'll just make this brief and short. This is what I have to say with regards to this issue lang naman, no. I think na talagang dapat ay bigyang tuldok na itong kaso ni Kibuloy kasi it's Kibuloy against people of the Philippines na kumbaga. 'Di ba? Kasi bilang most wanted at marami na siya na atrasuhan at hindi lang naman dito may kaso si Kibuloy. Marami pa mga mabibigat na kaso si Kibuloy. So, siguro ay isa to sa mga kailangan nating tuldukan na rin kasi napakatagal na ng paghahanap dito sa taong ito. At hindi naman natin ito gagawin, no? Katulad nga ng mga sinasabi ng mga tao na gumagastos tayo para lang dito kay Kibuloy. Natural. Kasi kailangan talaga siyang madakip, no? Hindi talaga natin ito maiintindihan dahil hindi naman tayo naging biktima nitong tao na to. Pero kung mag-focus tayo doon sa mga nagawa niyang hindi maganda, talagang nakakagitil, 'di ba? Na talagang kailangan natin talagang madakip itong tao na to at mailagay kung saan siya dapat ilagay. Tama na! Magagago kayo! Pagkatsunan niyo siya! Wala kaming armas! Wala kaming armas! Wala kaming armas! Wala kaming armas! Etong mga ito, mga sak na ito, pinoproteksyonan nila si General Torre. Hindi makatarungan ng ginagawa niya dito sa KLJC. Kanina pa sila lumusog. Hanggang ngayon, nandito pa rin sila sa compound namin. Nananawagan na kami sa mga Pilipino, mga general na matino. Merong general dito na naluloko na. Merong general dito na bangag. Merong general dito na nawala na sa sariling isip. Ayaw namin. Hindi mo atras! Hindi kami atras! Amoy mo atras! Gago! Amoy mo atras! Amoy mo atras! Palimutan natin nila! Palimutan natin nila! Magyaman natin! Hindi ka nakakalabas! Hindi kami atras! Hindi kami atras! Sige, patayin nyo kaming lahat para makita ng live sa buong Pilipinas at sa buong mundo! Tama na!